Kagulat World. Isang napakalaking balita ang yumanig ngayon sa sports scene, ang Volleyball World Cup dito mismo sa Pilipinas. Halos walang nanonood. Imbes na maging isang makasaysayang showpiece na ipagmamalaki ng bansa, lumalabas na P2 bilyon ang ginasta ng gobyerno at organizers. Pero bakanteng upuan ang sumalubong sa opening games. Kung tutuusin, ito dapat ang pagkakataon na ipakita ng Pilipinas ang galing sa hosting ng world-class events. Pero ayon sa mga report, sobrang taas ng ticket prices, limitado ang access at parang nakalimutan ng organizers na isentro ang fans. Resulta, halos walang dumadayo kahit international stage na ito. Ang tanong ngayon, paano may sasalba ang isang P2 bilyong event na mukhang dud? May mga nagsusulong na buksan na ang general admission section sa publiko, kahit libre o heavily discounted, para may crowd man lang na susuporta at magdadala ng sigla sa arena. Kasi kung hindi, baka hindi lang pera ang masayang, kundi pati reputasyon ng bansa sa global sports community. Ang tanong, worth it pa ba ang P2 bilyon kung wala namang manood? Mga Kagulat World, hindi na bago sa atin ang excitement kapag may world-class event na ginaganap sa Pilipinas. Pero ngayong FEVB Men's Volleyball World Championship, imbes na kasayahan at sold-out arenas, nakakagulat na katahimikan at bakanteng upuan ang bumungad sa unang mga araw ng kompetisyon. At ang masakit pa, higit pa 2 bilyon daw ang budget na inilaan para sa hosting ng event na ito. Ang tanong, bakit nga ba halos walang nanood? Unang dahilan, ticket pricing. Ayon sa mga report, sobrang taas ng presyo ng tickets kumpara sa karaniwang kakayahan ng mga Pilipino. Isipin mo, kahit gusto mong suportahan ang volleyball at makita ang mga world-class players na naglalaro, kung ang halaga ng ticket ay halos katumbas na ng isang linggong pagkain ng pamilya, pipiliin na lang ng karamihan na manood sa livestream o highlights. Sa madaling salita, hindi naging accessible ang event sa mismong masa na dapat sanay pangunahing audience. Ikalawa, marketing at hype. Kahit malaking torneo ito, kulang sa tamang promotions na makaka-engage sa Pinoy fans. Alam nating fanatiko ang mga Pilipino sa volleyball, lalo na't sobrang init ng suporta sa UAP, NCAA, at pati sa women's national team. Pero parang biglang naputol ang momentum, hindi ramdam ang build-up para sa Men's World Cup. Kung ikukumpara, kahit simpleng barangay liga ay minsan mas nararamdaman sa komunidad kaysa sa event na ito na milyon-milyon ang gastos. Ikatlo, logistics at venue accessibility. Hindi lahat ng venues ay madaling puntahan. Para sa fans na manggagaling pa sa malalayong probinsya, dagdag pa ang pamasahe, pagkain at oras. Kung mataas na nga ang ticket price, tapos mahirap pang puntahan ang venue, lalong mababawasan ang interes ng tao na pumunta. Ika-4, disconnect sa masa. Ang volleyball dito sa atin ay mahal ng tao, pero ang sentro ay kadalasan nasa women's game. Biglang ipinasok ang Men's World Cup na hindi gaanong kilala ang mga players sa mata ng karaniwang Pinoy. Kung walang kilalang mukha na pwede nilang i-cheer tulad ng Alisa Valdez o Jaha Santiago sa women's side, natural na mababa ang hatak. At panghuli, decision-making ng organizers. Imbes na i-prioritize ang crowd atmosphere, mas pinairal ang revenue-driven approach. Pero sa isang bansang gaya ng Pilipinas, kung saan hindi kalakihan ang disposable income ng fans, malaking pagkakamali na umasa na mababawi ang gastos sa mataas na ticket prices. Kung iisipin, hindi kulang sa fans ang Pilipinas. Pero dahil sa maling diskarte, nagmistulang VIP-only event ang isang dapat sanay pambansang selebrasyon. Kaya nga sinasabi ng ilang eksperto, kung gusto mong masalba ang tournament, buksan ang general admission para sa mas. Mga Kagulat World, dito pa lang kitang-kita na kung paano naging disconnect ang organizers sa tunay na puso ng Pinoy fans. Pero sa susunod na bahagi, alamin natin ang mas malalim na epekto nito, hindi lang sa pera, kundi pati sa reputasyon ng Pilipinas sa mata ng buong mundo. Ang tanong, kung walang crowd, may say-say pa ba ang P2 bilyong ginastos? Mga Kagulat World, usapang epekto naman tayo. Kung titignan natin, hindi lang pera ang nakataya dito sa Volleyball World Cup sa Pilipinas. Oo, malaking issue na halos P2 bilyon ang ginastos para sa event na ito. Pero mas mabigat pa ang reputasyon at kredibilidad ng bansa sa international stage. Una, sa usaping ekonomiya, kapag walang crowd, mababa ang ticket sales. Ibig sabihin, hindi mababawi ang malaking halaga na inilabas para sa venue, logistics at promotions. Dagdag dito, ang dapat sana influx ng mga turista at local businesses, mula hotels, restaurants hanggang transport services, ay hindi rin ramdam.
Sa halip na maging economic booster, baka mas lumabas na financial burden ang hosting na ito. Pangalawa, sa imahe ng Pilipinas. Hosting a world championship is supposed to be a showcase of a nation's passion for sports and its organizational capacity. Pero kung makikita ng buong mundo na bakante ang mga upuan, ano ang magiging perception nila? Na hindi interesado ang mga Pilipino sa volleyball, na hindi kaya ng bansa mag-host ng malalaking events. Ito ang delikado dahil baka maapektuhan pa ang future bids ng Pilipinas sa iba pang international competitions. At pangatlo, moray at pride ng fans. Imbes na ipagmalaki ng mga Pinoy ang pagkakataong ito, mas nauwi sa disappointment at batikos. Yung mga tunay na volleyball fans na gustong dumalo pero hindi kayang bumili ng ticket, lalong nadismaya. At yung iba namang hindi masyadong tutok, mas lalong hindi na-engage dahil sa negatibong imahe na lumabas. Mga kagulat word, malinaw, kung hindi agad na-resolba ang sitwasyong ito, baka hindi lang pay 2 bilyon ang masayang, kundi pati pangalan ng Pilipinas sa mundo ng sport. Mga kagulat world, eto na ang malaking tanong. Paano nga ba masasaba ang P2 bilyong event na ito? Baka isipin ng iba, tapos na at wala ng pag-asa. Pero ayon sa ilang eksperto at insiders, may mga paraan pa para baliktarin ang sitwasyon. Unang hakbang, open the gates for the fans. Kung hindi kumikita ang tickets, mas mabuti nang buksan ang general admission, kahit libre o heavily discounted, para makapasok ang masa. Sa ganitong paraan, makukuha ang pinaka-importanting bagay, crowd energy at atmosphere. Hindi lang revenue ang sukatan ng success ng isang World Cup, kundi yung imahe ng bansa na kaya nitong magdala ng tunay na fiesta vibe sa sports. Ikalawa, partnerships at promos. Pwedeng makipag-collab sa schools, universities at LGUs para magbigay ng group discounts o libreng passes sa mga estudyante at kabataan. Tandaan, ang Pilipinas ay may malalim na kultura ng volleyball fandom sa grassroots level. Kung sila ang ilalapit sa event, siguradong daragsang tao. Maximize technology. Kung kulang ang live audience, pwedeng bumawi sa online reach. Live stream access, exclusive behind the scenes at interactive fan engagement sa social media ang magbibigay ng dagdag na halaga. Pwedeng gawing digital showcase na magtutulak pa rin ng global exposure kahit kulang sa arena attendance. At huli, reframe the narrative. Sa halip na flop ang makita ng mundo, ipakita na ang Pilipinas ay mabilis mag-adjust at handang buksan ang tournament para sa lahat. Iyan ang tunay na Pinoy spirit, resilient, adaptive, at always for the fans. Mga kagulat world, kung magagawa ito agad, hindi pa huli ang lahat. Ang P2 bilyon ay pwedeng maging investment pa rin kung may papakita ng bansa na kaya nitong gawing pistang bayan ang isang world championship. Tanong, kung ikaw ang organizer, bubuksan mo ba agad ang gates para sa masa?